Tayo po muli ay tutunghayin ng ating pong pagbasa. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kabanata 1, mga talatang 26 hanggang 38. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulimahanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yun. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Ano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mabuting balita. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Ito ang mga kataga at pahayag ng anghel kay Maria nang ipaalam sa kanya ang magiging plano ng Diyos at siya ang magiging daluyan, ang magiging ina sa pagkakatawang tao ng salita, ang ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi na siya'y dapat makinig. Hindi lamang siya dapat makinig, kundi dapat sundin at matupad sa kanya ang ipinagagawa ng ating Panginoon. Ayon sa isang guro, ang alay ng Diyos ay paraiso, ngunit ang kadalasang pinipili natin ay piraso. Kaya tayo ay nagkakapira-piraso. Okay, ito, maganda yung pagkakabanggit niya. Ang alay ng Diyos ay paraiso, ngunit ang kadalasang pinipili natin ay piraso, kaya tayo ay nagkakapira-piraso. Dapat talaga buo na tanggapin natin kung ano man yung plano ng Diyos at kung ano man yung ipinapagawa sa atin. Hindi pa unti-unti, hindi ka putol-putol, hindi pira-piraso, kundi buo para maganap natin at matanggap natin kung ano yung plano at panukala ng Diyos sa atin. May magandang buhay na ninanais ang Diyos para sa atin. Ngunit kadalasan mas pinipili pa na nauuwi ito sa pagkakasala. Ngunit kadalasan mas pinipili natin ang mga maliliit na piraso ng buhay na nagbibigay ng saglit na kasiyahan kahit pa nauuwi ito sa pagkakasala. Nasasayang ang magandang handog ng Diyos, pero kahit matigas ang mga ulo nila, ang mga ulo natin, hindi pa rin tayo, hindi pa rin sila pinababayaan ng ating Diyos. Ang Diyos ay may handog na liwanag at pag-asa, ang sanggol na si Jesus. Ipinapaalala sa atin na handa ang Diyos na maging maliit upang mapasok ang ating mga pusong pilit nating sinasarado sa pagmamahal niya. Ang Diyos ay bumaba upang tayo ay maitaas. Tingnan po ninyo, ang Diyos ang siyang umabot sa atin. Ang pilit na iniaangat tayo, ang pilit na inililigtas tayo, ang pilit na niyayakap at inaaruga tayo. Ngunit minsan, tayo ang umaayaw, tayo ang lumalayo, tayo ang umaalis, tayo ang tumatanggi. Tingnan natin ang mga pinipili natin sa bawat araw-araw at suriin kung ito bang mga pinipili natin ay magdadala sa atin sa paraiso. At ang mga gagawin ba natin ay pira-piraso pagdating ba sa dulo? Dapat ang mithiin natin ay yung paraiso. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang aking lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.